Nakikipag-ugnayan na si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa National Bureau of Investigation para kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news o maling impormasyon laban sa kanya. Plano ng Department of the Interior and Local Government na makipag-ugnayan sa International Criminal Court para sa gagawing oath-taking ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Net trust ratings of President Bongbong Marcos are now in the negative or days before Bilang Pilipino 2025. So wala pa rin kahit anong gagawin ngayon, kahit mag-revamp pa sila dyan, kahit magpalit pa sila ng cabinet member, wala pa rin ho talaga kasi nga mali na yung direksyon na simulan na napakalayo, 3 taon na ho yung tumagilid yung direksyon ng Malacanang, pabagsak na ho. Ngayon sinusubukan pa rin nila at pinipilit nilang ituwid ho ito, kaso hindi na ho matuwid-tuwid. Tapang dahil sa lahat ng bagay na dapat gawin tulad ng pagpapalaganap ng peace and order, laban sa droga, korupsyon, laban sa tanimbala, pag-ayos ng kalikasan at tinatawag nating independent foreign policy ay ginawa niya para lamang maprotektahan ang bawat Pilipino. News Update. Alright, welcome back mga kabitan. Nagbabalik na naman tayo dito sa ating munting bahay, sa ating programa, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. Ang programang nag-iisang tumutuwid, tagapagtuwid sa mga baluktot na mga impormasyon na binabaluktot mula ho sa mga baluktot na pag-iisip, mga kabalitaan. Na-rhyme siya, no? Anyways, welcome ho. At meron ho kasing nagsuggest na tatanggalin na ho natin yung boses ng mga magnanakaw, mga kabitan, sa ating intro. At yun po ay ating pinakinggan dahil yung programang ito ay kayo ho talagang masusunod, mga kabalitaan. Maraming salamat sa suggestion na yan. So simula ngayon, hindi nyo na mapapakinggan itong mga nakakabinging sigaw. Talagang napakasakit sa tenga. Itong grupong napapakinggan nyo po sa kampo ni Bungit. So ngayon po, pag-uusapan natin itong si Senator, hindi na pala Senator to, nagkamali ako, sorry. Ex-Senator, ganun na lang. Yung tinalo ho sa nakaraang, nitong nagdaan lang election, si Bong Revilla. Masasabi ko lang sa'yo, buti nga sa'yo. Ngayon mga kabitan ay inis at galit na galito siya at pinagbubuntungan yung mga naninira di umano sa kanya, nagpapakalat ng fake news patungkol daw sa plunder case ba yun. At siya po ay magsasampa ng kaso sa mga identified vloggers niya, mga kabalitan. Itong mga nagpapakalat lang ng news laban ho sa kanya. Pero bago pa pong lahat, huwag kalimutan, nagurgur na ho tayo mga kabitan. Parang nagkaroon ho tayo ng mass report mga kabitan sa ating bahay. Kasi hindi lang ho ako ang nagkaroon ng ganitong problema na nababawasan yung ating mga subscribers at kaunti na lang ho yung mga nanonood. Marami pa pala, nag-monitor ako sa ibang DDS vloggers, yun din yung reklamo ho nila, mga kabalitaan. So welcome to the club. Anyway, hayaan na lang ho natin sila na gugurgurin yung page ho natin, or I mean yung channel ho natin. Kung diyan sila ho masaya, edi susuportahan lang ho natin. Basta tayo, hindi nila tayo mapipigilan, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa pagtutuwid ho sa mga binabaluktot nilang mga impormasyon. Sa sinabi ko kanina, mula ho sa mga baluktot na mga pag-iisip na mga bangag supporters at vloggers, mga kabalitaan. Alright, dito tayo sa balita ng Net25. Pakinggan ho natin dito, mga kabalitaan. Sa iba pang balita, kakasuhan ni Senador Bong Revilla Jr. ng cyber libel ang 5 hanggang 10 sinasabi pong nagpakalat ng fake news sa social media laban po sa kanya. Tinuturing po ng kampo ni Revilla ito pong nasabing maling impormasyon ang isa po sa dahilan ng kanyang pagkatalo sa nakaraang eleksyon. Mayan Corvera sa balita niya. Pinagkakautangan din natin katulad ninyo. Nakikipag-ugnayan na si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa National Bureau of Investigation para kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news o maling impormasyon laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortun, 5 hanggang 10. Tingnan natin yun, ano ba yung nagpapakalat nito? Kapal talaga na mukha yung 124 million na ninakaw niya, di pa nga isinauli. Yung nagnanakaw talaga sa bayan, dapat kung kinakailangan hatulan ng kamatayan para matigil na yan. Ang sakit naman po nito. Sino kayo nagpakalat itong mga kabalitaan? Pero hindi ho ako maniniwala na dahil sa post na ito, siya po ay natalo, mga kabalitaan. Dahil alam ko po, pag sino yung mga dating kakampi ni Tatay Digong Duterte, pag ito ay bumaliktad at kinontra na ho yung mga Duterte, sigurado ho na ito ay hindi talaga mananalo. Gaya na lang ni Bong Revilla, mga kabalitaan. Diba? Sino pa ba yung hindi nanalo doon? So, yung mga bumabalimbing or yung balimbing,
ay wala na ho talagang puwang sa mga taga-suporta ni Tatay Digong Duterte. Lalo na ho, nung nag-host ho ito, nung pumunta ho si Tamba sa kanilang lugar, at yung pa, doon nagsimula yung siya pa yung nag-introduce doon eh. No, in-introduce niya si Tamba na ganito ganon. O syempre, napanood ng maraming tao. O di ba? Ganun pala, balimbing ka palang hinampa ka. Sige lang, babawi kami sa eleksyon. O tingnan nangyari. Ganun, talo. So yun po ang dahilan. Hindi yung Ikaw kasi, gaya na lang sa sitwasyon ni Inday Sara Duterte. Marami hong nagpapakalat sa kanya, yung 125 million daw na intelligence fund, binulsa, winaldas. Pero tingnan nyo yung rating nilang mag-ama. Napakataas pa rin ho. Kasi naniniwala nito ang bayan na hindi yung magagawa ni Inday Sara. At yun po ay pamumulitika lamang. Sa inyo, klaro naman ho kayo na balimbing talaga. Kung saan yung matubig, doon din ho kayo. Siyempre, masasabi ko dito, pera-pera lang talaga tong politics at pagkakampi ho sa mga ibang kaalyado or partido, mga kabalitaan. Kailangan ho kasi ngayon, sa panahon ngayon, yung may dignidad, yung may paninindigan at nagmamahal, totoong nagmamahal sa ating inang bayan. Impormasyon laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortun, 5 hanggang 10 ang kanilang sasampahan ng cyber libel case at kinokompleto na lang ang lahat ng mga dokumento. Ibabatayan niya ang kaso sa mga kumalat na fake news sa social media 2 linggo bago ang eleksyon nitong May 12. Sa mga kumalat na post online, pinalilitaw na may nakapending pang kaso sa Sandigan Bayan si Revilla at wala raw siyang balak na bayaran ang civil damages. Okay, dito na lang tayo mga kabaitan kasi puro na lang yung kay Revilla lahat ng balitang ito. Basta sa atin lang ho, ako naniniwala ko hindi yan nakakatulong din yung sinasabing post na yon. Pero nga, totoo, mali naman talaga. Kung sa panig ho ng mga Revilla, kung mali ho talaga kasi sila hong may mga dokumento. Pero hindi ho yan ang dahilan ng kanyang pagkatalo. Yung pagkatalo niya ho, pagiging balimbing, nasabi ko na ho yan. At pagkampi ho sa administrasyon ngayon. Kasi kakampi natin ni Tatay Digong to eh. Sila nga yung tumalon doon sa PDP laban. Di ba? Nakipag-sign nga ng MOA na ganito ganon. Ngayon, bumaliktad na naman mga kabaitaan kasi akala nila si Inday Sara ay mahina. Nasubukan na natin sa nitong nakarang halalan, talagang taobo sila kay Inday Sara Duterte. Ngayon, nagkalitsi-letse na. Parang lechon de leche na yung impeachment mga kabitaan. Hindi natin alam kung titikim ba diyang kampo ni Bonget sa Duterte Block na bit-bit na matamis na tawag nito, yung malasalasang lechon de leche mga kabalitaan. Ibig na rin sabihin, baka parang may plano pa silang sumakabilang bahay mga kabalitaan. Yun po yung ibig sabihin natin. Pero dito tayo sa DILG, ito maganda tong balita. Kasi nga mismo si Renz Birano, mga kabalitaan, baka sabihin nyo, Kuya Boss Dance, sino pa yung si Renz Birano? Kasi pauson, parang laghaw or paus yung boses nito magsalita si Rimulya, kaya Renz Birano yung alias ko nito eh. Si John Vic, mga kabaitaan. Maganda ho to. Buti nga nakapag-isip ng ganitong idea itong si John Vic Rimulya para naman siguro makabawi siya sa taong bayan, mga kabaitaan. But the damage has been done. So wala na ho tayong no turning back sa mga ginagawang kamalian. Tuloy na lang nyo. Ituloy nyo na lang yung mga kabalastugan nyo dyan. Kahit itong gagawin ni Rimulya, kahit mag-take out pa itong si Tatay Digong Duterte, yung suporta, yung pagiging loyalista ng mga taga-suporta ni Tatay Digong Duterte, ay wala na ho talaga kayong makukuha. Mas madadagdagan pa nga yun sa panig ni Tatay Digong. Hindi kasi nila inisip na baka sila ganito gawin natin, manalo tayo. Ewan ko ba, sabi ko nga sa mga nagdaan natin mga vlog, sino ba kaya ang advisor na napaka-bobo naman, mga kabitan? Hindi iniisip yung hinaharap, iniisip yung ngayon. Tingnan nyo, ngayon, pumasa sila sa kanilang, tawag dito, yung plano na kidnapin si tatay. Pero yung resulta, bumalintongo laban sa kanila, mga kabalitaan. Plano ng Department of the Interior and Local Government na makipag-ugnayan sa International Criminal Court para sa gagawing oath-taking ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling nahalal na mayor ng Davao City. Sa panayam kaninang umaga kay DILG Secretary John Vic Rimulya, sinabi nito na makikipag-ugnayan siya sa ICC para payagan na makapanumpa ang dating Pangulo sa presensya ng Philippine Consul habang nasa loob ng detention facility.
Ito ang sinasabi ko mga kabalitan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga una, parang naramdaman ko na na bilang na lang yung araw mga kabalitaan ni Tatay Digong dyan sa detention facility ng Dahig. Kasi nga po mga kabalitan, alam niyo ba? Yung pagpapahiwatig nitong ni Bongit na gusto niyo makipagbati ay sinundan na naman ho nito ni Remulla na siya mismo ang makipag-ugnayan sa ICC para makapag-oath-taking itong si Tatay Digong Duterte. So ano bang ibig sabihin ho nito? So siyempre, paano ba magiging mayor si Tatay Digong Duterte? Paano niya ba masilbihan yung mga constituent niya sa Davao? Kung lagi na lang siya na nakadetine diyan sa ICC. Or parang nakita ko na rin na isa sa mga naging dahilan na 100% no tayong makakauwi si Tatay Digong Duterte dahil si Amer Khan ay isinuspende yung sarili. At lagi na lang nag-extend ho ng extension para ho sa pagsumiti ng kanilang mga ebidensya. So parang delaying tactics mga kabaitaan para may rason ho talaga na hindi ho sila mapuna na hinuhuli nyo, kinikidnap nyo tapos papauwiin nyo lang pala si Tatay Digong Duterte. So parang gano'n na lang ho yung strategiya at nagkaroon na siguro to, opinion ko lang po ito parang nagkaroon ho ito ng communication mga kabalitaan dyan sa Dahig Netherlands, dyan sa ICC. At ito, palabas na lang siguro to ni Amer Khan kasi nga nakaplano na kung kailan to ipapalabas si Tatay Digong Duterte dahil ito po ay hindi naman siguro to coincidence mga kabaitaan na sinabi ni Tatay Digong Duterte ni VP Sara Duterte na nasa website na ho ng ICC yung kanilang papapalabas ni Tatay Digong Duterte. So, nakita na ho natin na planado na rin ho ang lahat at pag nakakauwi si Tatay Digong Duterte, sasabihin nila, ipapauwi natin si Tatay Digong Duterte para hindi ho tayo mamate o di kaya para makuha natin yung credit na tayo ang naging dahilan na napauwi natin si Tatay Digong Duterte. Hindi yung abogado ni si Attorney Kaufman mga kabalitaan. Parang ganon ang sitwasyon ho ngayon. Kasi may mga basihan ho tayo. Ipapa-take out nyo si Tatay Digong. So doon na lang siya sa detention facility. Oo po, bilang mayor. Siyempre, ang kasunod doon nito, wala na. Sasabihin na ho nila na walang legal basis yung mga evidence, sabihin ng ICC. That is why we have our resolution now to inform everybody, to let you know that Tatay Digong Duterte, he's now free to go back to the Philippines. Wow! Ang galing ni Boss Dan. Yun lamang po ay ating opinion Hindi ko sinasabi na, ganun yun na talaga. Pero naaamoy ko na ho mga kabitan yung lechon sa hapagkainan dyan sa Davao pag nakauwi si Tatay Digong Duterte. Napakasarap. Tuloy ho natin to dito mga kabitan. Anya, kinikilala ng DILG ang pagkakahalal kay dating Pangulong Duterte bilang nagbabalik na mayor ng Davao City. Gayunman, binigyan diin ni Secretary Remulla na dapat ay physically present ang isang mayor. Sakaling hindi ito magampanan ng dating presidente, maaari namang umakto ang vice mayor bilang alkalde ng lungsod. Nahalal na vice mayor ng Davao City sa katatapos lamang na eleksyon ang anak ni dating Pangulo Duterte na si Baste Duterte. Okay, balik tayo dito mga kabalitaan sa usaping ito. You know what mga kabalitaan? Ito lang yung nakikita ho natin na kung saan ho, itong si Boying o si John Vic Remulla, sinasabi ho nilang magpapatake, kumbaga magkaroon ng oath-taking si Tatay Digong Duterte. Siguro may advice na rin ho ito at pinag-uusapan na ho talaga nila na gagawin ho natin to dito. At least hindi ho tayo ma-foul. Hindi ho tayo ma-foul. Kasi nga nung si time nga ni Halusos, di ba? Convicted pa nga yun ng child abuse ba yun? Or rape ba yun? Correct me if I'm wrong guys. Nagiging congressman nga Natapos na nga yung termino niya. So ngayon, kaya niya ho ito ginawa ni John Vic Remulla dahil bumawi ho ito talaga. Kasi may statement to siya dito mga kabalitaan at kanya parang nilunok niya lang din yung statement niya dito kung makakauwi si Tatay Digong na kung sino yung mga nakikinig ngayon nanonood, kung makita niyo yung video, paki-share ho sa atin dito, paki-share niyo po sa Danagan Balita Reacts sa Facebook page natin na may sinabi siya dito na hindi na daw makakauwi si Tatay Digong Duterte. Andun na yun. Mahirapan na yung makauwi. Hindi na makakauwi. May salita siya, may statement siyang ganun mga kabitan. Ang mali ko lang, hindi ko na i-save. So kung meron man sa inyong nanonood ngayon na makakita ng ganung statement, paki-share nyo po sa atin kasi ipapalabas ho natin dito at gawan ho natin ng reaction mga kabalitaan. So dito po ay talagang hiyang-hiya na ho sila. Bakit nga ba? Dahil nanalo si Tatay Digong Duterte. Sabi nila, wala na daw kapangyarihan si Tatay Digong Duterte. Yung karisma niya sa tao parang nalusaw na daw mga kabalitan. Hindi na daw siya papaniwalaan. Ano nangyari ngayon sa eleksyon?
Ba't naging sablay lahat yung mga pambato ni Bongit diyan sa Davao City, diyan sa Mindanao? Si Congressman Ungab nanalo rin, si Congressman Alvarez nanalo din mga kabalitaan. So ano na? Ano bang ibig sabihin nito? Talaga pamumuliti ka naman. Alam naman lang ganun ka-powerful yung mga Duterte diyan sa Davao kasi nga mababait at magaling na leader at yung kanilang panunungkulan hindi para lamang sa sarili nila, kundi kapakanan sa lahat ng mga taga Davao, taga Mindanao, kung saan man nasasakupan ang liderato ng Davao ng mga Duterte. Ganun ho yung kanilang nararamdaman. Mahirapan ho kayo. Hindi na nakaugat na yan yung mga Duterte sa Davao. Huwag nyo na kasing gawan pa ng eksena dyan. Dahil alam naman ho natin na kayo mismo ay hindi ho kayo mananalo. Kung totoong kung sabihin natin yung butuhan talaga na walang dayaan. Anyway, may mga daya nangyayari naman ngayon pero hindi pa rin makakalusot mga kabalitaan. Kaya karamihan sa mga sa national at sa local, meron ding natatalo na mga diehard sa mga bungit na kung saan ngayon ay sinisisi, gaya lang ni Revilla, talagang sinisipa sa mga vloggers ang kanyang pagkatalo mga kabalitaan. Pero kahit pa man, ganun pa man, na grabing paninira ho nila sa mga Duterte, itong bagong Pulse Asia na survey lumabas ay napakalayo pa rin kay bungit mga kabalitaan. At naangat pa rin yung trust rating ho ni VP Sara Duterte at ni Tatay Digong Duterte. Mantakin nyo po hindi na presidente si Tatay Digong, wala na sa mataas na posisyon sa gobyerno, pero ang galing pa rin ho mga kabalitaan. Net trust ratings of President Bongbong Marcos are now in the negative or days before Bilang Pilipino 2025. Only 32% of respondents said they have big trust in the president, while 42% expressed small or no trust. With 27% saying they are unsure, these result in a net trust rating of -10 for Mr. Marcos. On the other hand, Vice President Sara Duterte and her father, former President Digong, were more trusted between May 6 and 9 or when the survey was conducted. 50% said they have big trust on the VP, while 25% had little or no trust, bringing her rating to positive 25%. Meanwhile, the former president earned the highest trust rating among the three with a net trust rating of positive 46. The Pulse Asia survey had 1,200 respondents and an error margin of ±2.8%. Now again, do note that these findings were before the conduct of the midterm elections and way before the so-called Great Cabinet revamp of the Marcos administration. Ang tanong dyan dito mga kabalitaan, ang tanong dito ano naman kaya magiging reaksyon ni Au Castro, Malacanang vlogger? Sigurado ho tayo na mangangaway na naman to. Lalo na pag tinatanong na naman ito, pag si Eden Santos ang nagtatanong, Yusek, ano bang masasabi nyo dito? Ano po ba yung stand nyo dito sa kalalabas lang ng survey ng Pulse Asia? Sasabihin na naman yan. Paulit-ulit. Tinitira din si Eden. Pero si Eden talagang ang galing talaga. Yan ang believe kong reporter na walang halong kaplastikan mga kabalitaan. Hindi kagaya dyan na, di ba? Yung si Bersamin, sinabihan yung taga Net25, taga TV5. Naniwala ka pa rin ba kay Attorney Vic Rodriguez? Kung ako siguro sa part na yon, susundin, gagayahin ko yung si Eden, tatawan-tawanan ko lang. Hindi sir, kasi sir ganito sir, dapat sumagot, di ba? Parang gano'n, si Ivan Mayrina, sinabihan si Au Castro Malacanang. Hindi ma'am, kasi nga, with your respect po, ang tanong pa kasi, direkta kasi na tinanong ni Tonyeng, na kung nasa puso ba ni Bongit na makikipagbati sa mga Duterte. Kaya sagot kasi ni Au Castro mga kabitan ay kabangagan din, wala rin sa hulog, mahina kasing komprehensyon nito mga kabalitaan. O di ba? Pero si Eden Santos, believe ako, pag ganyan-ganyan lang, pasimple pa, hindi masyadong matangkad na babae yun Chabi-chabi din yun mga kabit. Idol ko talagang reporter na yun. Yun ang talagang straight to the point magtanong. Para malaman talaga natin kung ano yung stand ng Malacanang. Ginagawa ni Castro, nangangaway pa, inaaway pa si Eden Castro. Mantakin niyo po, pag si Eden Santos yung nagsasalita, hindi pinapakita sa lente ng camera, pag iba nga, nakafocus mga kabalitaan. May briefing na nagaganap po dyan sa press corps mga kabalitaan. Kayo mga cameramen, wag nyong i-focus yung camera, yung lente ng camera nyo pag si Eden Santos na nagsasalita at nagtatanong dito sa akin. Kasi nabubuesit ako sa pagmumukha.
Parang ganun, ano. Anyway, balik tayo dito sa trust ratings of select personalities, mga kabataan ng Pulse Asia. So wala pa rin kahit anong gagawin ngayon, kahit mag-revamp pa sila dyan, kahit magpalit pa sila ng cabinet member, wala pa rin ho talaga. Kasi nga, mali na yung direksyon na simulan na Napakalayo, 3 taon na ho yung tumagilid yung direksyon ng Malacanang. Pabagsak na ho. Ngayon, sinusubukan pa rin nila at pinipilit nilang ituwid ho ito. Kaso, hindi na ho matuwid-tuwid. Kasi nga, babalik at babalik ko sila sa dati. Ang ginawa ni Bongit ay talagang bumalik sa dati. Gusto na makipagbate sa mga Duterte, mga kabalitaan. Kasi no choice sila At ramdam na ng taong bayan at yung galit ng taong bayan sa kanila ay mismo nararamdaman na rin ho nila, mga kabalitaan. At dito ho, itong video na to, panoorin natin hindi na tayo mag-interrupt, mga kabaitaan. Maganda ho yung pagpapaliwanag at kumbaga nire-recall ni Attorney Salvador Medialdia kung ano ba nga bang nagawa ni Tatay Digong Duterte sa panahon na siya ay ating Pangulo. So sa mga hindi pa po nakakapanood o nakaroon ng ideya kung ano pa nga ba yung mga batas na naitulong niya ho sa ating bayan at nating mga kababayan niya sa ating bansa. So ito po, panoorin natin si Salvador Medialdia. Lahat ang gusto ko sabihin. Ang gusto ko sabihin, iisa lang ang best friend ni Rodrigo Roel Duterte. Ang best friend niya, kayo, lahat kayong Pilipino. Kung hindi kayo ang mga Pilipino, nakitang-kita kong pinagsilbihan niya ng tunay na may tapang at malasakit. Tapang dahil sa lahat ng bagay na dapat gawin, tulad ng pagpapalaganap ng peace and order, laban sa droga, korupsyon, laban sa tanimbala, pag-ayos ng kalikasan at tinatawag nating independent foreign policy, ay ginawa niya para lamang maprotektahan ang bawat Pilipino. Malasakit dahil inayos niya ang problema ng mga Pilipino, na mabigyan ng bawat isa na tamang healthcare, pabilisan ang pagproseso at pagkuha ng passport at patagalin ng 10 taon ang visa nito. Bigyan ng tamang edukasyon ang batang Pilipino, ayusin ang mga paliparan at daungan ng mga barko sa inang bayan sa halos lahat ng magagandang lugar para maayos ang turismo. Tamang pakain, doblehin ang mga sahod ng mga sundalo at kapulisan, simpleng pagpapahaba ng driver's license sa 10 taon at marami pang iba. Higit sa lahat ay nilabanan ang COVID sa mabuting pamamaraan. Sa totoo lang, bukas halos 4 na taon lang ang nagawa niyang trabaho sa pagkapangulo. Dahil sa 6 niyang taong panunungkulan bilang Pangulo, matapang niyang inatupag ang epidemyang COVID na nalagpasan natin noong patapos na ang kanyang termino. Ito, buhay tayo, kaso meron tayong bagong sakit. Ang nawawalang sigla ng Pilipino. Dahil sa walang nangyayari sa 4 na taong paninilbihan ng kasalukuyang administrasyon, huwag na natin pag-usapan yon at kitang-kita naman natin ang mga nangyayari. Unti-unti nang nilalabas ng taong bayan ang tunay na nararamdaman nila na naipakita ang resulta noong huling eleksyon. Napakarami kong kwento at mauubos ang oras ko dito pag pinag-isa-isa ko ang kanyang nagawa, pero magbibigay ako ng iilan at sari-saring kwento sa bawat isa. So yun po ang bilang mensahe ni Attorney Salvador Medialdia sa lahat ng mga kababayan natin at kung ano ang nagawa ni Tatay Digong Duterte sa panahon na siya ay ating Pangulo ho. At napakaganda ho yung kanyang ginawa, yung pasaporte, yung driver's license, di ba? Pinapahaba niya yung validity nito, yung expiration, at yung sa pandemic. No? Napakahirap yun, mga kabalitaan. At yung sa edukasyon, na pinirmahan ni Tatay Digong Duterte,
dahil sa pakikiusap ni Senador Bongo at pagpapaliwanag niya dito na isinulat nitong si Bam Aquino na hindi sana ito nagustuhan ng karamihan at parang ano bang term nila doon? Parang i-veto yata nila yon. At nung nakiusap yung CHED at tinawagan ho si Senator Go at si Senator Go ay nagpaliwanag ng gusto at agad naman ho itong pinirmahan, hindi na pinatagalan yung pagpirma ni Tatay Digong Duterte. At marami pa pong iba mga kabaitaan. At isa na rin ho tayo, ang inyong lingkod, ang magpapatunay. Balikan ko po, sa hindi pa po nakaalam sa nangyayari sa kapatid ko, ulit-ulitin ko po. Day 1 ho, nung namatay yung kapatid ko sa giyera sa Marawi bilang Special Elite Force or Scout Ranger ho. Balikan natin, Agosto 4, 2017. Siya po ay nadali po ng August 3. August 4, agad siyang nakabalik na ho sa bahay, yung kanyang mga labi. At swerte daw yung kapatid ko dahil sa dami-raming namatay na mga kasamahan niya, siya pa agad-agad nakuha, kinabukasan na idala sa aming bahay. So day 1 pa lang ho na nasa bahay na, inulan na ho kami ng financial ayuda pinansyal mula ho sa ating administrasyong Duterte. Hanggang natapos yung kanyang termino, pinaulanan ho kaming mga survivor ho, yung parents ho namin ng ayuda, limpak-limpak na cheque. May milyon. Totoo 'yan. Milyon, hindi ho tipid, tihik si Tatay Digong. Marami kaming natatanggap. Ako mismo nakakatanggap po noon. At may milyon na natanggap yung parents ko. Hindi lang 1 milyon. Sobra pa doon mga kabaitaan hanggang natapos ho. Pero ngayon, ano nangyari? Si Bongit na yung naging presidente. Binigyan pa kami ng bahay at lupa. So, pero may bahay na ho kami. Kaso binigyan pa kami ng bahay at lupa. Ngayon, ang nangyari ho ang nangyari sa administrasyong Bongit? Wala ho. Hanggang ngayon, kahit 5 sentabo ho, walang natatanggap yung mga magulang ho namin. Yung tinanong ko, meron ba natanggap? Wala. Pinapapunta sila sa Iloilo. Akala daw, pinapaasa na merong ibibigay kasi nandun daw si Bongit. Yung asawa lang pa ilang pumunta. Wala lang. Pagkatapos ng programa, umuwi na. Diba, walang nadala, walang kahit man lang pagpapakain na lang sana, wala eh. Sila pa yung gumastos para kumain doon mga kabaitaan, di ba? Kung tingnan niyo po ang kaibahan ho ng Bongit administration at Duterte administration mga kabaitaan. Pag pera-pera yung pag-uusapan ho, talo ho tayo dyan. Kasi inuuna ho nila yung pera kung paano nila tuklawin ho mula sa kaba ng ating gobyerno. Kaya kung gusto niyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan, panliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komentos, suggestion, reaction, opinion, at i-share niyo po ito mga kabitaan. Kung gusto niyo pong tulungan itong danagan balita na bahay natin, na manatili ho tayo sa ating bahay at araw-araw tayong magbibigay ng sapat at tuwid totoong mga impormasyon, well, suportahan niyo po, damihan niyo po ng, sa mga nanonood. Kung hindi ho kayo nakapag-subscribe, subscribe niyo na po. At i-open nyo po yung notification. Kailan naka-all ho tayo para araw-araw pag may upload tayong bago, well, mapapanood nyo agad. Kasi ngayon, napapansin ko, hindi daw yung ibang mga diehard viewers natin, marami nag-message sa atin sa Facebook na ba't tagal ko daw bumalik. Ako, everyday ako nagbibigay, minsan isang araw lang, oras lang na, ay di umabot ng isang araw na hindi tayo makapag-upload. So ba't ang tagal namin makita ito, pagkababalik mo lang sa newsfeed, lumabaso namin dito, ganito, ganun, wala na. Talagang minas report na ho tayo, kasama na ho tayo dyan. Kaya kung mapapansin niyo po, yung subscribers natin, unti-unting bumababa dahil nga po ay meron ho silang ginawa ho dito. Pero hindi ho tayo natitinag. At hindi sila kawalan natin. Dahil hanggat andyan pa rin ho kayo, nanonood, kahit kakaunti lang tayo, andito pa rin ho si Boss Dan, si Sir Dan, yung kaibigan yung Dan na totoo talagang merong danagan sa mga balita. Bago tayo magtapos mga kabitaan, pasasalamatan natin. Sa mga gusto po palang mag-join sa ating bahay, join na ho kayo, may join button tayo dyan. At gaya na lang ni Boss Romeo de los Reyes, si Ma'am Rosana Concepcion at Elijah TV, mga kabitaan, sila ay lagi nakatambay at join na ho sila at miyembro na ho sila sa ating bahay mga kabalitan. At si Mami Rose na bedready nating tagapanood dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu, maraming salamat. Masaya daw siya pag napapanood tayo mga kabitan. Enjoy lamang dyan at Mami Rose,
magpakalusog, magpakalakas ho kayo. Boss Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. And of course, salamat din sa ating mga kababayan dyan sa Dahig, Netherlands na laging nagtitipon-tipon para kay Tatay Digong Duterte. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam ho sa inyo lahat at saludo tayo. Lagi nating sinasaluduhan ang mga makabagong bayani nating bansa, ang overseas Filipino workers sa mga lupalop ng ating mundo. Luzon, Kabisayan ug Mindanao. Basta may mga Pilipino saan mang lupalop ng ating mundo, ang bahay na ito ay para sa ating lahat. To God be the glory. Mama, chip chip. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik. Peace out.